ko and everything, baka hindi ako maka-follow dun sa steps. Awa na Diyos, siya nag-uwi ng 1 million. Parati siya may excuse na, ako, hindi ko kaya yan, ako, ganito, masakit ang ngipin ko, ang ulo ko and everything. But of course, alam nating lahat na ang galing niyang kumanta at kaya niyang mag-concert. Kaya lang, ang hindi niyo alam, parati siyang may excuse sa akin. Seryoso. Talaga niya, parang he's a very humble person. Hindi na. Sobra. In real life. Very humble. Very loving. Well, just very listening caring. to him now, ang dami kong natututunan. Kung paano niya pinapadaan muna yung script. Kaya pala ang hirap tawagan nito. Pag sinabi mo, uy, Dick, may kumukuha sa atin, ganito, ganyan. Mga 1 year bago sumagot. Kasi talaga palang pinoproseso niya muna kung maibibigay niya yung best niya. Yung pala yun. Now I understand. Inukonsulta mo na kami. Kung anong gagawin. Ayan, last question na lang po. Ayan, Kuya Dick, upon playing the role of Modrasta in the movie, ano po yung lesson na na-impart sa'yo nitong pelikula? And na-influence ka ba na parang in real life, magkaroon ka rin ng sariling family mo na aalagaan mo, na gusto mong makasama for the rest of your life? Honestly, Janice, noon, nasagot ko yan, noon gusto ko, kumbaga nangarap, parang siguro naman lahat naman siguro nangarap na yung iba makapag-asawa, yung iba may makasama, yung iba may maging partner. Pero sa ngayon kasi parang pwede pa ba? Parang ayoko lang isipin. Although aaminin ko sa inyo, parang kanta yung sasabihin ko, there are nights. Parang kanta, there are nights and I can help but cry. Meron ako, di ba? Alwin, meron akong ganun. Yung tao lang, no? Minsan tutulog ka, nag-iisa ka. Buti na lang yung mga apo ko ngayon katabi ko. Yung sabihin, dapat ba nag-asawa ka? Dapat ba, parang may man lang katabi dito. Wala man lang nakakaalam na may migraine ako ngayon. Wala man lang nakakaalam na may ganito ako. Buti pa si Carmi, inaalam. Pag magkasama kami sa shooting, may migraine ka, namumula mata mo. Pero pag uwi mo, wala na, mag-isa ka. Oo, totoo yun. Naisip ko yun, Janice. Parang nahirapan ako, Janice, sa tanong mo. Pero, ikaw talaga. Ngayon, parang hindi na. Parang, in-embrace ko na yung buhay na pwede ako mag-isa, pwede hindi. Sana, kung may ibibigay, oo, mas masarap talaga may kasama. Kasi lalo minsan may lagnat ka, di ba? Tapos, tatawag ka pa din ng tagal-tagal umakyat, di nila alam, nilalagnat na ako. Ang hirap, tapos may isip mo yung nanay mo na, dito nanay ko, hindi ako magiging ganito. Sa edad kong ito, meron pa rin yan. Pero kailangan kasi tanggapin at embrace mo yung thought at yung reality na pwedeng wala. Diba? Ang importante doon, gawin mo masaya ang buhay mo. Diba? Tapos yung pananampalataya mo, kailangan meron kang source. Kaya maski doon sa interview, nakalimutan ko sana ko yung interview. Sinagot, okay, isang vlog na na-interview ko. Ang sinagot ko, mahirap talagang taong walang Diyos. Kailangan talaga may Diyos. Merong nag-guide, meron kang minamahal, meron kang kinakatakutan, yung nagka-guide sa'yo. Kasi kung wala ka nun, parang ang hirap lalong mag-isa. So, ang sagot ko dyan, ngayon okay ako. Pag nalulungkot ako, tawag lang ako, dasal lang ako. Pag yung may sitwasyon na may nangyayari, tawag lang ako. Kasi, let's face it, wala naman ako ibang tatatakbuhan eh. Wala naman ako ibang makakapitan, kundi yung Panginoon, di ba? Lalo na, coming from my heart, alam niyo naman, nag-iisa lang ako sa buhay. Salamat, may apo akong dinadala sa akin, pero naiinis ako pag aalis din ng Sunday. Parang gano'n. So, sana, may partner, kaya lang kung hindi, kailangan embrace ko yung reality na wala. So, sana ko, nabubuhay ako araw-araw na kasama ko, Panginoon. Siya na lang yung bahala sa akin kung anong gusto niya sa akin. I have no choice, I have to entrust my life to Him. Okay, thank you. Thank you, Janice. Janice naman, ano nga naman yung puso ko eh. Ikaw na, paiyak na ako. Sige ka. Okay, we have time for one last question po. Yes? Okay, hello Mr. Roderick, Robert from the Manila Bulletin. You have portrayed gay roles successfully over the years, pero was there a time na nag-turn down ka or nag-reject ka ng gay role? Robert, good question. Recently lang I did.
Ano po? Pwede i-share. Konting details. Hindi ko pwede sabihin. Sige, sige. I think yung iba... Pero bakit na lang? Bakit mo tinurn down ito? Hindi ko magagawa. Sabihin ko hindi ko mapaperform. Hindi ako magaling. Hindi ko magagalingan. That's one. Yung iba parang sayang, nahinahing lang ako na wala akong makukontribute. Okay, bakit ba yung word na walang saysay? Hindi naman, no? Yung parang walang saysay yung existence ko doon. Magiging palamuti lang or dahil lang marunong ako mag-comedy, so gano'n. Madami yun, ha? Good question, Robert. Madami akong nahindihan na comedy. Kung tutusin, kailangan ko din naman ng pera, hindi ba? Dapat inuuhan ko na lahat yun. Hindi na hinayang. Nayang ako sa bayad, oo. Makapakatotoo ako, diba? Sayang din yun. Enrollment din ng mga apo ko yun, diba? Makakatulong din sa mga bata. Pero hindi naman pwedeng sayangin mo lang yung journey mo na tinahak mo sa industriya tapos sisirain mo dahil kailangan mo lang ito. Parang kung kaya mo pa naman magtiis ka. Basta tama lang, diba? Hindi ka naman mababayaan ng Diyos eh. Pero yung dahil na lang doon, ginawa mo na lang. Tapos sasabihin nila, Junardo, na ang pangit naman ang ginawa niya doon. Diba? Pipinta sa ilalo na silang Halloween, diba? Yung mga, istabera dyan. So, pinera-pera ko na lang. Hindi. Pero, tama, sinasabi ko sa'yo, nahinayang talaga ako. Kasi pwede naman pikit mata na, gawin na natin ito. Bilis lang ito. Yung iba na mga hinindihan ko, sinabi ko naman kay Direk. Nagko-consult naman ako sa'yo, diba? So, kung Direk, hindi ko tinanggap. Okay lang, kung di mo feel, sabi ni Direk. Ginaya ko siya, paano niya sinabi sa akin, okay lang, kung di mo feel. Okay, nagbabalik pelikula. Di ba? Kaya si Direk. Yun. Pero nakakahinayang talaga. Nagbabalik pelikula ka uli. So, any dream project or role na at this point gusto mo sanang... Good question. Kasi, sinagot ko kanina, alam mo, nakakapagtaka, wala akong maisip na gano'n. Yung, ang gusto ko maging ganito, itong next role ko, I'm very blessed daw pagdating dyan na kagaya nito, hindi ko naisip na maging mudrasa sa pelikula. So parang binato lang, ewan ko, parang sinabi lang ni Lord, yan, dapat gawin mo yan. O ito, hindi yan, mga ganon. Hindi ko maisip na gusto ko naman Roy, yung lawyer ako, o aktivista ako. Wala akong ganon. Kung ano lang yung dumating, kasi naniniwala naman ako kung ano yung dumating, tapos naramdaman mo, pwede mo naman i-enhance yun at alam mo may magagawa ka pa. Tapos collaborative pa yung director, yung producer, very open. It's better. Diba? Okay, last question. Thank you, Mr. Roderick. Okay, thank you. Last question kay Ms. Carmi. Ms. Carmi, ang tagal niyo na magkaibigan ni Mr. Roderick. Was there a time na parang naramdaman mo parang more than friends na yung relationship ninyo? Wow! Dumating ba sa point na Naparamdam ka ba sa akin? Sobra yung, kanina nga, agape love, diba? Ano yung sinabi niyo? Ano? Agape love. Yung ano talaga, yung pagmamahal namin sa isa't isa is more than sa pagiging mag-asawa. But, wala lang sex, diba? Kaya agape love. Oo. Sobrang respeto namin sa isa't isa. At saka talagang natutuwa ako na kasi malaki ang siya ang namimili ng isasama niya sa movie na somehow nasama rin ako dito at nabigyan ako ng chance na magawa ang isang very challenging role for me na kasama ang isang Roderick Paulante. The honor is mine. Congratulations po. Thank you so much, Sir Robert. Thank you so much to our media friends for your questions. Now we'll go to our photo ops with our cast first. May I request everyone to please stand in front of Armando Reyes. Wow! OG!